Iniipit ng sariling ina sa likod ng pinto. Iniwan sa harap ng gutom na kumakain sa buong magdamag. Si Sofia ay tanging niyayakap ang sakit at kahihiyan. Sa likod ng nakasarang pintuan, ang marangyang tawanan ng kanyang ama at ng masamang babae ay umaalingaw-ngaw ng mapanuyang. Ang luha ng batang bulag ay sapat bang makapagpapagising sa konsensya ng ama o tuluyan ng matutulog magpakailan paman sa kasamaan ng puso ng tao? Ricardo, huwag kang masyadong mag-alala. Maaga natin pinatulog si Sofia dahil ramdam kong pagod ang bata. Masyadong malikot ang isip niya kaya mas mabuting nasa loob siya ng silid, nagpapahinga ng tahimik. Ang malamig na tinig ni Lorena ay humahawi sa hangin, kasabay ng tunog ng pagbuhos ng alak sa kristal na baso. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyong humahaplos sa pandinig. Punong-puno ng pagmamalasakit na peke, isang maskarang gawa sa pinakamakinis na kasinungalingan. Sa malawak at maliwanag na sala ng mansyon, nakatayo si Ricardo, ang matagumpay na negosyante na laging abala, habang ang kanyang asawa ay nakangiti ng matamis, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mapanuring mga mata. Sa kabilang bahagi ng bahay, sa loob ng isang silid na walang bintana at amoy na amoy ng amag at alikabok, nakaupo si Sofia sa sahig na semento. Ang batang bulag ay humihingal. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang basag na kutsarang plastik. Sa harap niya, walang pagkain, kundi ang madilim at malamig na sulok ng kanyang bilangguan. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang takot na baka muling bumukas ang pinto at may darating na parusa. Si Ricardo, sa gitna ng kanyang pag-aayos ng kurbata ay biglang natigilan. Isang mahinang kalabog ang nagmula sa itaas, sa bahaging tinatawag ni Lorena na silid ng mga lumang gamit. Hindi ito ang ingay ng isang batang natutulog. Ito ay tunog ng isang bagay na bumagsak, isang mahinang daing na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang. Hindi na inintindi ang tawag ni Lorena na tila nagbabago ang tono mula sa pagiging malambing patungo sa pagiging matalas. Pagbukas ni Ricardo sa pinto ng silid, ang liwanag mula sa pasilyo ay sumilip sa loob, nagbibigay daan upang makita niya ang isang eksenang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Sa isang madilim na sulok, nakaupo ang kanyang anak, ang batang babaeng ipinangako niyang poprotektahan na ngayon ay halos balat at buto na lamang. Ang damit ni Sofia ay punit-punit at sa kanyang braso ay may mga bakas ng pasa na tila hindi na bago. Nang maramdaman ni Sofia ang presensya ng isang tao, hindi siya sumigaw. Sa halip, siya ay umurong ng bahagya, yumukod, at itinago ang kanyang mukha sa pagitan ng mga tuhod. Isang kilos ng pagtatanggol sa sarili na kailanman ay hindi dapat matutunan ng isang batang katulad niya. Ang bawat paghinga ni Ricardo ay tila isang matalim na bubog na bumabaon sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salitang dapat sana ay maging sigaw, ng galit ay naiwan lamang sa kanyang bibig, nabulunan sa tindi ng sakit na nadarama. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga kontrata at mamahaling pluma, ay nanginginig ng abutin niya ang kanyang anak. Nang dumampi ang kanyang palad sa pisngi ni Sofia, naramdaman niya ang sobrang lamig ng balat nito na tila galing sa ilalim ng dagat. Sofia, Nako! ang bulong ni Ricardo, isang tinig na halos hindi na mabigkas dahil sa pait ng pagsisisi. Nang marinig ni Sofia ang boses, tumigil ang kanyang paggalaw. Unti-unti niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na hindi nakakakita ay tila naghahanap ng liwanag sa kawalan. Inabot niya ang hangin. Ang kanyang mga daliri na puno ng gasgas ay dahan-dahang gumapang patungo sa mukha ni Ricardo. Nang maramdaman niya ang init ng balat ng kanyang ama, doon lamang tuluyang bumagsak ang mga luha na matagal niyang kinimkim. Hindi siya sumigaw.
Tanging ang malalim at pigil na hagulgol lamang ang pumuno sa katahimikan ng silid. Sa likuran ni Ricardo, ramdam niya ang presensya ni Lorena. Ang hangin ay tila nagbago, naging mabigat at puno ng tensyon. Ricardo, hayaan mo na siya. Masyado lang siyang sensitibo dahil sa kanyang kondisyon. Ang tinig ni Lorena ay muling naging malambing, ngunit sa pandinig ni Ricardo, ito na ngayon ay parang tunog ng isang nakalalasong ahas. Hindi lumingon si Ricardo. Tinitigan niya ang bawat pasa, bawat gasgas sa braso ng kanyang anak na parang mga pahina ng isang aklat na puno ng pagpapahirap. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na wala siyang lakas ng loob na sagutin dahil alam niyang ang sagot ay unti-unti nang pumatay sa kanyang kaluluwa. Ilang gabi na siyang ganito habang ako ay nagkukunwaring bulag sa lahat ng nangyayari sa loob ng aking sariling tahanan. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Si Sofia ay humigpit ang kapit sa damit ni Ricardo. Tila natatakot na kapag bumitaw siya, muli siyang babalik sa kadiliman na ilang buwan na niyang naging bilangguan. Hinaplos ni Ricardo ang buhok ni Sofia. Ang bawat hibla ay tila nagsasabi ng kwento ng pagpapabaya. Dahan-dahan, inangat niya ang bata. Hindi pinapansin ang mabigat na presensya ni Lorena sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid na iyon, ang kanyang puso ay nagiging isang malaking sugat na pilit pinipiga ng katotohanan. "Ricardo, sandali!" Ang tawag ni Lorena. Ang boses ay pilit na ginawang malambing, kahit na sa ilalim nito ay may bakas ng matinding pagkairita. Hindi mo kailangang magpadala sa emosyon. Alam mo naman ang lagay ni Sofia. Masyado siyang sensitibo sa dilim. Siguro ay nakita niya ang isang anino at naniwalang may nagkukulong sa kanya. Bakit mo ako pagdududahan pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito? Huminto si Ricardo sa tapat ng hagdan. Ngunit hindi siya lumingon. Ramdam niya ang init ng katawan ni Sofia na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang bata ay hindi humihinga ng malalim. Tila takot na kapag gumalaw siya ay maglalaho ang kanyang ama. Sakripisyo? Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng dagundong ng galit. Ito ba ang tinatawag mong sakripisyo, Lorena? Ang makita ang anak ko na halos hindi na makilala dahil sa gutom at takot. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, mahal ko. Patuloy ni Lorena, pilit na lumalapit at humahawak sa braso ni Ricardo. Ang bawat daliri ng babae ay tila gumagapang na lason. Ngunit huwag mong hayaang ang iyong galit ang magdikta sa ating relasyon. Pagod lang ang bata. At baka naman may naipanaginip lang siya na naging dahilan ng kanyang pagkahimatay kanina. Sa loob ng isip ni Ricardo, 1,000 katanungan ang bumubulusok. Nakita niya ang mga pasa. Ramdam niya ang payat na katawan ng kanyang anak. Ngunit ang babae nga sa harap niya ay may kakayahang baluktutin ang katotohanan sa isang iglap. Ito ang talino ni Lorena. Ang husay nitong maglaro sa emosyon na matagal na niyang pinaniwalaan. Ihatid mo si Sofia sa kanyang silid at ako ang mag-aasikaso sa kanya. Wika ni Ricardo. Ang boses ay matigas. Hindi tumatanggap ng pagtutol. Nang marating nila ang kwarto ni Sofia, inilapag ni Ricardo ang bata sa malambot na kama. Tinitigan niya ang kanyang anak habang ang mga kamay nito ay patuloy na nanginginig. Sa sandaling makalabas siya ng silid at masiguro niyang mahimbing nga ang tulog ni Sofia, pumasok si Ricardo sa kanyang sariling opisina. Doon, sa likod ng kanyang malaking mesa, binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi niya ginamit ang kanyang sariling account. Sa halip, nag-login siya sa isang nakatagong folder na naglalaman ng mga feed mula sa mga maliliit na kamera na kanyang ipina-install sa mga sulok ng bahay linggo na ang nakalilipas. Ang bawat frame na kanyang nakikita ay isang dagok sa kanyang dignidad bilang isang ama. Nakita niya sa monitor kung paano itinutulak ni Lorena si Sofia papasok sa dilim. Kung paano nito binabawi ang basong tubig na hinihingi ng bata.
at ang malupit na tawa ng babae habang naglalakad palayo. Ang bawat imahe sa screen ay parang punyal na humahaplos sa kanyang sikmura. Napahawak si Ricardo sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kung ilalantad niya ang lahat na yon, baka makatakas si Lorena o masaktan pa ang kanyang anak. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging mas mahusay na manlalaro kaysa sa babaeng nasa labas ng pintong ito, ang babaeng itinuturing niyang asawa. Isinara ni Ricardo ang laptop nang marinig niya ang mahinang katok. Ang bawat pagtama ng daliri sa kahoy ay tila isang babala. Hininga niya ng malalim ang hangin, pinakalma ang kanyang mga kalamnan at inayos ang kanyang ekspresyon para hindi mabanaagan ng anumang galit. Ricardo, mahal, naghanda ako ng mainit na gatas para sa'yo. Alam kong pagod ka sa trabaho at ngayon ay may ganito pang nangyari. Ang tinig ni Lorena mula sa labas, puno ng peking pag-aalala. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Bumungad sa kanya si Lorena, suot ang isang mamahaling silk na pambahay, hawak ang isang tray na may 2 tasa ng gatas. Ang mga mata ng babae ay mapanuri, tila sinusukat kung gaano kalalim ang pinsalang naidulot ng pagkakadiskubre niya kanina. Salamat, Lorena. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging kalmado, halos walang emosyon. Tinanggap niya ang tray at inilapag ito sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Marami lang akong inisip tungkol sa mga proyekto sa kumpanya. Medyo nahirapan lang ako sa naging sitwasyon kanina. Naiintindihan ko, mahal. Masyadong malikot ang imahinasyon ng batang iyon dahil sa kanyang kapansanan. Huwag mong hayaang masira ang ating gabi dahil sa mga bagay na hindi naman totoo. Wika ni Lorena sabay haplos sa balikat ni Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay tila isang gagamba na naghahabi ng bitag sa bawat sulok ng katawan ng lalaki. Pinilit ni Ricardo na huwag manginig. Tama ka. Siguro kailangan lang natin ng kaunting panahon para sa ating dalawa pagkatapos ng lahat ng ito. Tumalikod si Lorena at naglakad patungo sa kama. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng kumpidensya. Hindi nito alam na sa bawat paghakbang nito, ang bawat galaw ay naitala na ng mga mata ng kamera na nakatago sa kisame. Nang mag-isa na lamang si Ricardo sa loob ng opisina, tinitigan niya ang tasang ng gatas. Ang puting likido ay tila isang misteryo sa kanyang paningin. Hindi siya uminom. Sa halip, lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas ng mansyon, kung saan ang madilim na kalangitan ay tila sumasalamin sa kadiliman ng kanyang nararamdaman. Ang bawat bituin ay tila mga matang nagmamasid, naghihintay kung kailan niya ibubuhos ang katarungan na matagal nang ninanakaw sa kanyang anak. Ang bawat oras na lumilipas ay isang pasakit, isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ngunit alam ni Ricardo, ang bawat segundo ng pagkukunyari ay isang hakbang patungo sa pagwasak sa maskara ng babaeng nagpapanggap na anghel sa loob ng kanilang tahanan. Kinabukasan, habang ang araw ay nagsisimulang sumilip sa mga siwang ng kortina, hindi mapakali si Ricardo sa kanyang opisina. Ang bawat pahina ng mga dokumentong kanyang binabasa ay tila walang kahulugan. Ang tanging larawang gumugulo sa kanyang isipan ay ang imahe ni Sofia noong nakaraang gabi, ang kanyang payat na mga kamay na kumakapit sa hangin. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang talaarawan ng kanyang yumaong asawa na matagal na niyang itinago sa isang kahon. Habang binubuklat ang mga pahinang naninilaw na sa paglipas ng panahon, napako ang kanyang tingin sa isang liham na hindi niya napansin noon. Ito ay sulat ng isang matalik na kaibigan ng kanyang unang asawa. Isang babala na may kaugnayan sa pagpasok ni Lorena sa kanilang buhay. Ang bawat linya ng sulat ay naglalarawan ng isang pait na karanasan. Ayon sa liham, si Lorena ay hindi ang babaeng nagligtas sa kanya noong aksidente 5 taon na ang nakalilipas. Sa katunayan, ang mismo aksidenteng iyon ang pinlano ni Lorena upang makapasok sa mundo ni Ricardo gamit ang isang peking utang na loob bilang tuntungan. Habang binabasa ni Ricardo ang bawat salita,
Ang bawat himay-may ng kanyang pagkatao ay naggangalit sa galit. Utang na loob. Ang mga salitang naging tanikala niya sa loob ng mahabang panahon ay wala palang katotohanan. Lahat ng kanyang pasensya, lahat ng kanyang pagtitiis sa mga kakaibang ugali ni Lorena ay nakatali sa isang malaking kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lorena. Taglay ang kanyang karaniwang ngiting matamis. Ngunit sa mata ni Ricardo, ito ay isa na lamang maskara na unti-unting natutuklap. Ricardo, mahal, bakit hindi ka pa bumababa para mag-almusal? Inihanda ko ang paborito mong kape. Wika ni Lorena habang papalapit sa kanyang mesa. Ang bawat paghakbang nito ay puno ng kayabangan na hindi nito itinago. Alam kong medyo may tensyon kagabi, kaya inayos ko ang lahat para maging payapa ang ating araw. Tumayo si Ricardo, dahan-dahang itinatago ang liham sa ilalim ng kanyang mga dokumento. Tinitigan niya si Lorena ng diretso sa mga mata, isang titig na puno ng malamig na pagkilala sa kung sino talaga ang nasa harap niya. May mga bagay lang akong inayos sa ating nakaraan, Lorena. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Napagtanto ko lang kung gaano kalaki ang aking pagkukulang sa pagtitiwala sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Ang ngiti ni Lorena ay bahagyang kumurap, isang maliit na pagbabago sa kanyang ekspresyon na hindi nakaligtas sa pansin ni Ricardo. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Marahil ay kailangan lang nating pag-usapan ang ating relasyon ng mas malalim. Tugon ni Ricardo sabay, hakbang patungo sa pinto. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Lorena sa loob ng opisina, isang mahinang pagmumura na tila isang kulog sa gitna ng maliwanag na araw. Alam ni Ricardo na nagsisimula na siyang makita ng babae at hindi na ito ang Ricardo na madaling manipulahin. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Yaya na nanginginig ang mga kamay habang naghahanda ng pagkain. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ricardo ang takot sa mga mata ng matandang katulong. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang hindi na niya kayang protektahan. Yaya, halika rito! Bulong ni Ricardo, sabay hila sa kanya patungo sa isang sulok kung saan hindi sila maririnig ni Lorena. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang ginawa niya kay Sofia kapag wala ako? Ang matanda ay lumingon sa paligid, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa sandaling iyon, alam ni Ricardo na ang bawat patak ng luha ni Yaya ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi makapagsalita si Yaya sa loob ng mahabang sandali. Ang kanyang mga kamay, na bakas na ng mahabang panahon ng pagtatrabaho, ay nanginginig ng husto habang hinahawakan ang laylayan ng kanyang apron. Tumingin siya sa paligid, sinisiguro na walang ibang nakakarinig bago tuluyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga na tila pasan ang mundo. Sir, hindi ko po kayang sabihin lahat. Natatakot ako para sa bata. Ang pabulong na sagot ni Yaya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Sinabihan ako ni Ma'am Lorena na kapag may nakapagsabi sa inyo, mawawalan ako ng trabaho at pagbabayaran ko ang buhay ng aking pamilya sa probinsya. Ramdam ni Ricardo ang pagpintig ng kanyang sentido. Ang bawat salita ni Yaya ay isang dagok sa kanyang kalooban, isang paalala kung gaano kalalim ang naging pagkakamali niya sa pagtitiwala sa maling tao. Inabot niya ang mga kamay ng matanda. Hinawakan ang mga ito ng mahigpit upang bigyan ito ng lakas ng loob. Yaya, mula ngayon, hindi ka na mag-isa. Poprotektahan ko kayo ni Sofia. Sabihin mo lang ang totoo at sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa inyo. Ang pangako ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naramdaman ng matanda mula sa kanya. Habang nagkukwento si Yaya tungkol sa mga gabi ng pagpapabaya at ang mga malupit na salita ni Lorena na naging dahilan upang mawala ng kumpiyansa sa sarili si Sofia, isang matinding sakit ang bumalot sa puso ni Ricardo.
Hindi lamang pisikal na pang-aabuso ang nangyari. Ang kanyang anak ay unti-unting kinakaltasan ng pagkatao sa loob ng sarili nilang tahanan. Pagkatapos ng usapan, dahan-dahang umakyat si Ricardo sa kwarto ni Sofia. Dahan-dahan niyang binuksang ang pinto. Nakita niya ang bata na nakaupo sa tabi ng bintana. Nakaharap sa direksyon kung saan naroon ang sikat ng araw na hindi niya makita. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa ibabaw ng isang braille book. Sofia? Tawag ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay malambot, puno ng pag-iingat. Lumingon ang bata, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makilala ang boses ng kanyang ama. Papa? Kayo po ba yan? Lumapit si Ricardo at naupo sa tabi ng anak. Kinuha niya ang kamay ni Sofia at idinampi ito sa kanyang mukha. Oo anak, nandito na si Papa. Simula ngayon, dito na lang ako. Hindi na kita iiwanan sa dilim. Sa loob ng sumunod na mga oras, hindi nagtrabaho si Ricardo. Binasa niya ang libro ni Sofia, nagkwento siya tungkol sa mga puno, sa dagat, at sa mga kulay na hindi man nakikita ng bata, ay nararamdaman niya sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang ama. Ang bawat tawa ni Sofia ay tila isang musikang nagpapagaling sa sugat ng bawat isa sa kanila. Sa labas ng pinto, nakatayo si Lorena. Nakikinig siya sa bawat salita. Ang bawat tawa ng mag-ama ay isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magkulay puti ang kanyang balat. Hindi ito ang bahagi ng plano. Ang Ricardo na kilala niya ay laging nakatutok sa trabaho, laging abala sa pera. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang ama na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak. Alam ni Lorena na kailangan na niyang kumilos. Hindi na sapat ang pagmamanipula sa isip. Kailangan na niyang gumamit ng mas marahas na paraan upang mabawi ang kontrol sa mansyon at sa buhay ni Ricardo. Isang masamang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa pinto. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng galit na walang sinumang makakapigil. Lumipas ang ilang araw na tila isang mabigat na ulap ang nakabalot sa loob ng mansyon. Ramdam ni Lorena ang unti-unting paglayo ni Ricardo. Hindi na ito ang lalaking madaling bulahin ng mga salitang utang na loob. Ngayon, ang bawat pag-uusap nila ay puno ng distansya, tila isang pader na hindi niya kayang gibain sa isang iglap lang. Alam ni Lorena na kailangan niya ng malaking gulo. Isang sitwasyon kung saan mapipilitan si Ricardo na bumalik sa kanyang panig at ituring na pasaway o delikado ang presensya ni Sofia sa bahay. Isang hapon, habang nag-aalmusal ang pamilya, biglang tumayo si Lorena at nagkunwaring nahihilo. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinaluha at ang kanyang mga kamay ay humawak na mahigpit sa gilid ng mesa. Ricardo, ang ulo ko. Ang mahinang bulong ni Lorena. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang biglang uminit ang aking pakiramdam. Siguro ay dahil sa pag-aalala ko nitong mga nakaraang araw. Dumingon si Ricardo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Lorena, kailangan mo ng pahinga. Tatawagan ko ang ating doktor. Hindi na kailangan. Sagot ni Lorena, pilit nang umiti habang tinitignan si Sofia na tahimik na kumakain sa gilid. Marahil ay dahil sa tensyon. Alam mo naman, Ricardo, na ang ating tahanan ay hindi na gaya ng dati. Masyadong naging sentro si Sofia at tila nakakalimutan na natin ang ating sarili. Hindi ko sinasabing masama ang pag-aalaga mo sa kanya, ngunit sadyang mahirap kapag ang isang bata ay nandadala ng ganitong uri ng inertsya sa loob ng bahay. Ang bawat salita ni Lorena ay isang banayad na lason. Pilit na ipinaparamdam kay Ricardo na si Sofia ang sanhi ng kanyang paghihirap. Gusto niyang maniwala ang lalaki na ang kanyang pagkakasakit ay epekto ng stress na dulot ng presensya ng batang bulag. Hindi kumibo si Ricardo. Sa halip,
Tumayo siya at lumapit kay Sofia. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at hinila ito papalapit sa kanya. Hindi si Sofia ang problema, Lorena. Ang problema ay ang mga bagay na pilit mong itinago sa akin sa loob ng mahabang panahon. Nabigla si Lorena sa mga sinabi ni Ricardo. Ang kanyang pekeng kahinaan ay agad na naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Ano ang ibig mong sabihin, Ricardo? Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi ako nanunumbat, Lorena. Naghahanap lang ako ng katotohanan. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Umalis si Ricardo kasama si Sofia. Iniwan si Lorena na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ramdam niya ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Hindi siya papayag na matalo ng isang batang walang nakikita. Habang naglalakad si Ricardo sa pasilyo, nakita niya si Yaya na nagtatago sa likod ng isang malaking florera. Ang matanda ay mukhang natatakot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa balita na dala nito. "Sir, si Ma'am Lorena." Bulong ni Yaya, ang boses ay nanginginig. Nakita ko po siya kanina sa kwarto ni Sofia. May inilagay siya sa ilalim ng kama ng bata. Hindi ko po alam kung ano iyon, pero sigurado po akong hindi maganda ang kanyang intensyon. Napahinto si Ricardo. Ang kanyang puso ay muling kinabahan, hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Alam niyang hindi titigil si Lorena sa paggawa ng paraan upang sirain ang pagtitiwala niya kay Sofia. Ang laro ng kapangyarihan ay nagsimula na, at sa bawat segundo, ang panganib ay lalong tumataas. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa silid ni Sofia. Ang bawat paghakbang niya ay kasing ingat ng isang magnanakaw sa gabi. Ramdam niya ang kaba na humahampas sa kanyang dibdib, isang uri ng pangamba na hindi maipaliwanag. Nang makapasok siya, natagpuan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay payapa at walang malay sa mga panganib na nakapaligid sa kanya. Lumuhod si Ricardo sa tabi ng kama. Sa ilalim nito, kung saan itinuro ni Yaya na may inilagay si Lorena, unti-unti niyang inusisa ang madilim na espasyo. Ang kanyang mga daliri ay humaplo sa sahig, hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay. Isang maliit na kahon ng alahas, isa na pag-aari pala ng kanyang yumaong asawa. Pagbukas niya nito, nakita niya ang isang mamahaling kwintas na nawawala ilang buwan na ang nakalilipas. Ang puso ni Ricardo ay biglang tumigil sa pagtibok. Hindi ito basta kwintas. Ito ang ginamit na dahilan ni Lorena upang akusahan ang dating katulong na nagnakaw at magpaalis sa kanila ng walang pasabi. Ngayon, inilagay iyon ni Lorena sa ilalim ng kama ni Sofia, tiyak na may masamang layunin. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa tinde ng pagkamuhi. Ang kwintas na ito ay hindi lamang alahas. Ito ay isang bitag upang palabasing nagnanakaw ang kanyang sariling anak, isang paraan upang sirain ang pagtingin niya kay Sofia at gawing legal ang pagpapadala rito sa isang pasilidad sa malayo. Sa labas ng silid, narinig ni Ricardo ang isang mahinang kaluskos. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Ngunit wala ng tao sa pasilyo. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng pabango ni Lorena na nanunuot pa rin sa hangin, isang matamis at nakakasulasok na amoy na tila pumupulupot sa kanyang leeg. Bumalik si Ricardo sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang kwintas. Alam na niya ang laro. Kinabukasan, tiyak na magpapatawag si Lorena ng mga pulis o magpapagawa ng isang malaking iskandalo sa mansyon, ipapahanap ang nawawalang alahas at ipapahanap ito sa kwarto ni Sofia para mapatunayan sa harap ng ibang tao na ang bata ay hindi na mapagkakatiwalaan. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Yaya ng pabulong. "Yaya, dalhin mo si Sofia sa guest room sa kabilang pakpak ng bahay." "Na yun din." "Sabihin mo ay may pinapaayos lang ako sa kanyang silid." Utos ni Ricardo.
Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Pagkaalis ni Yaya at Sofia, binalikan ni Ricardo ang ilalim ng kama. Kinuha niya ang kwintas at inilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. Sa halip na magalit ng lantaran, kinuha niya ang isa sa mga lumang laruan ni Sofia na nasa loob ng aparador at inilagay ito sa eksaktong pwesto kung saan nandoon kanina ang kwintas. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Kung susubukan ni Lorena na magbintang bukas, malalaman ng babae na ang kanyang bitag ay hindi lang nabigo, kundi siya ang mahuhulog sa sarili niyang hukay. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Ricardo. Nakatayo siya sa bintana, tinitigan ang bawat sulok ng mansyon na dati niyang itinuring na tahanan, ngunit ngayon ay isa na lamang larangan ng digmaan. Ang bawat anino na gumagalaw sa labas ay tila isang babala na ang laban ay hindi pa nagsisimula. Si Lorena ay hindi isang ordinaryong kalaban. Ito ay isang babaeng handang pumatay ng dangal ng isang bata para sa sarili niyang ambisyon. Habang sumisikat ang araw, ang bawat sinag ay tila naghuhudyat ng isang bagong yugto. Alam ni Ricardo na ang susunod na mga oras ay magiging mapagpasyahan. Kung hindi niya mapapatunayan ang kasamaan ni Lorena ngayon, baka bukas ang kanyang anak ang tuluyang mawala sa kanyang mga bisig. Ang umaga ay dumating ng may dalang kakaibang tensyon sa mansyon ng mga Alarcon. Sa hapagkainan, nakaupo si Lorena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pananabik na hindi niya mapigilang ipakita. Kasama niya ang ilang mga tauhan sa bahay, mga taong inutusan niyang maging saksi sa susunod na pagkadiskubre ng nawawalang alahas. Ricardo, mahal. Simula ni Lorena, ang kanyang tinig ay may halong pagkukunwari. Hindi ko na matitiis ang bigat ng aking loob. Simula nang mawala ang kwintas na iyon, pakiramdam ko ay may hindi tama sa ating tahanan. Gusto ko sanang ipahanap sa kanila sa bawat sulok ng silid ni Sofia para matapos na ang lahat ng pagdududa. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sigurado ka ba, Lorena? Napakabigat ng bintang na yan para sa isang bata. Alam nating lahat na si Sofia ang huling nakakita nito bago ito nawala. Dagdag ni Lorena, ang kanyang ngiti ay naging mapang-api. At bilang asawa mo, tungkulin kong protektahan ang dangal ng ating pamilya. Tumayo si Ricardo at iginiya ang lahat patungo sa silid ni Sofia. Pagpasok nila, ang mga tauhan ay naghihintay ng utos. Mabilis na naglakad si Lorena patungo sa kama. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghahanap sa ilalim nito. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiguraduhan. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang kamay, ang tanging nahawakan niya ay isang lumang manika, isang laruang pambata na puno ng alikabok. Natigilan si Lorena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi maaari. Nakita ko ito rito kahapon. Ano ang hinahanap mo, Lorena? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang alahas na sinasabi mong ninakaw ng anak ko? Dahan-dahang inilabas ni Ricardo ang kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kumikinang nahiyas sa kanyang palad. Nasa sahig ito sa labas ng aking opisina kagabi. Wika ni Ricardo. Ang bawat salita ay parang isang hampas ng latigo sa katahimikan. Tila nahulog mo yata ito habang naglalakad ka. At sa kung anong dahilan, inakala mong nasa silid ito ni Sofia. Ang mukha ni Lorena ay unti-unting namutla. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay tuluyang napunit. Ricardo, hindi. Pinagbibintangan mo ako. Lorena, sapat na ang lahat ng panloloko mo. Ang sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi lang ang kwintas ang alam ko. Alam ko ang bawat pasakit na ginawa mo sa aking anak. Ang mga kamera na inilagay ko sa bahay na ito, nandoon ang lahat ng ebidensya.
Sa sandaling iyon, ang galit ni Lorena ay sumabog. Ang kanyang mukha ay naging isang imahe ng purong kasamaan. Akala mo ba ay matatalo mo ako, Ricardo? Wala kang magagawa? Si Sofia ay hindi mo na makikita muli. Mabilis na tumakbo si Lorena palabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang hayop na nasusukol. Si Ricardo, nang walang pag-aalinlangan, ay humabol sa kanya, habang ang mga tauhan ay naiwang natutulala sa mga pangyayaring naganap sa loob ng ilang minuto. Ang mansyon na dati ay tahimik, ngayon ay puno ng kaguluhan, at ang kapalaran ni Sofia ay nakasalalay sa bilis ng pagkilos ni Ricardo. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa hagdanan ay tila isang dagundong sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na parang tambol ng digmaan. Nang makarating siya sa garahe, nakita niya ang pulang kotse ni Lorena na mabilis na umaabante. Ang tunog ng gulong na humahaginit sa semento ay tila isang matalim na sigaw sa gabi. Hindi nag-atubili si Ricardo. Sumakay siya sa kanyang sariling sasakyan at mabilis na pinaandar ang makina. Sa bawat kurbada ng kalsada, sinusundan niya ang anino ng kotseng kinabibilangan ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngunit hindi lang yun ang bumabagabag sa kanya. Sa passenger seat ng kotse ni Lorena, nakita niya ang isang maliit at nangangatog na figura. Si Sofia, ang kanyang anak. Ang paghinga ni Ricardo ay naging mababaw at mahirap. Ang bawat pagtakbo ng kanyang sasakyan ay tila isang pagtakbo rin sa gitna ng apoy. Lord, huwag po ang anak ko. Ang pabulong na panalangin na pilit niyang isinisigaw sa kanyang isipan. Sa unahan, si Lorena ay humaharurot sa gitna ng madilim na kalsada patungo sa direksyon ng matarik na bangin. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig sa galit at desperasyon. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang ilaw ng sasakyan ni Ricardo na patuloy na sumusunod sa kanya. Hindi mo ako mahuhuli, Ricardo. Hindi mo kailanman mababawi ang lahat. Ang sigaw ni Lorena sa loob ng kanyang kotse, ang boses ay puno ng nakakabaliw na tawa. Ang kalsada ay lalong naging madulas dahil sa ambon na nagsisimula ng bumuhos. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila mga aninong pilit humahadlang sa kanilang pagtakbo. Si Ricardo ay nag-aabang ng tamang pagkakataon upang unahan ang sasakyan ni Lorena. Ngunit ang babae ay tila walang pakialam kung sila man ay mahulog sa bangin. Biglang, sa isang matalim na kurbada, nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Lorena. Ang mga gulong ay dumula sa basa at madulas na lupa. Ang kotse ay umikot ng ilang beses sa ere bago tuluyang huminto sa gilid mismo ng bangin. Ang kalahati ng gulong ay nakalutang na sa kawalan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang katahimikan pagkatapos ng ingay ng pag-ikot ng sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang tunog. Bumaba si Ricardo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang tanging nais niya ay makita si Sofia na ligtas. Nang marating niya ang kotse, nakita niya si Lorena na dahan-dahang lumalabas mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng poot. Pero ang igit na nakakuha ng atensyon ni Ricardo ay ang batang nakatali sa upuan sa loob. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. "Huwag kang lalapit!" Ang banta ni Lorena. Hawak ang isang maliit na bagay na tila isang pambukas ng bote nakatutok sa leeg ni Sofia. Ang bawat paghinga ni Ricardo ay naging marahan. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng panganib at ang babaeng nasa harap niya ay wala nang mawawala pa. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutuhog sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Ricardo sa harap ng bumabagsak na sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang senyales ng pagsuko. Sa bawat paghinga niya, ang dibdib ay tila may mabigat na batong nakapatong. Isang dambuhalang bigat na nagmumula sa takot na baka sa isang maling galaw.
Tuluyang mawala sa kanya ang kaisa-isang liwanag ng kanyang buhay. Lorena, ibaba mo ang hawak mo. Ang pakiusap ni Ricardo, ang boses ay nanginginig hindi sa takot para sa sarili, kundi sa matinding pagmamahal para sa kanyang anak. Lala ng punto ito. Tapos na ang laban. Hindi mo kailangang mandamay ng isang batang walang kamuwang-muwang. Tumawa si Lorena, isang matinis at baliw na tawa na humalo sa ingay ng hanging humahampas sa mga puno. Wala ng punto? Ricardo, ito ang lahat ng punto. Kung hindi ako ang magiging reyna ng mansyong ito, walang sinuman ang magiging masaya. Ang sasakyan ay dahan-dahang gumagalaw. Ang bawat paggalaw nito ay nagdudulot ng bahagyang pag-alog sa gilid ng bangin. Ang mga gulong ay tila sumisigaw sa pagkikiskisan sa mga bato. Si Sofia, sa loob, ay hindi umiiyak, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay humahaplos sa hangin. Tila naghahanap ng kaligtasan. Ang kanyang muha, bagaman puno ng takot, ay nagpapakita ng isang uri ng tapang na hindi inaasahan ni Ricardo. Papa? Ang mahinang tawag ni Sofia. Ang tinig ay puno ng pagtitiwala sa gitna ng panganib. Nandito si Papa, anak. Huwag kang matakot. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Lorena. Lorena, makinig ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang gusto mo. Ibibigay ko ang kahit anong ari-arian. Pakawalan mo lang ang anak ko. Yun lang ang tanging hiling ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagguho ng lupa sa gilid ng bangin ang narinig. Ang sasakyan ay bumaba pa ng ilang pulgada. Si Lorena ay nawala ng balanse. Ang kanyang hawak ay bahagyang lumuwag. Ito na ang pagkakataon ni Ricardo. Sa isang mabilis na kilos, hindi siya tumakbo patungo kay Lorena, kundi sumugod siya sa bintana kung saan naroon si Sofia. Gamit ang kanyang buong lakas, hinila niya ang pinto ng sasakyan. Ang bakal ay gumawa ng isang matinis at matagal na tunog ng pagkapunit habang ito ay bumubukas. Mabilis niyang kinalagan ang seatbelt ni Sofia at kinuha ang bata sa kanyang mga bisig. Niyayakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ricardo! Ang sigaw ni Lorena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makitang wala na sa kanyang kontrol ang bata. Sa isang biglaang paggalaw, muling bumagsak ang lupa sa ilalim ng sasakyan. Hindi na kinaya ng mga bato ang bigat. Ang kotse kasama si Lorena ay tuluyang naglaho sa dilim, bumagsak sa kailaliman ng bangin habang ang isang mahabang sigaw ay humalo sa ingay ng hanging lumilipas. Nakatayo si Ricardo sa gilid ng bangin, yakap-yakap ng mahigpit si Sofia habang ang bawat luha niya ay humahalo sa ulan na patuloy na bumabagsak. Ang katahimikan pagkatapos ng trahedya ay mas masakit kaysa sa anumang ingay. Sa kabila ng lahat, hawak niya ang kanyang anak. Ang liwanag ay muling bumalik, bagaman ang paligid ay puno pa rin ng mga bakas ng dilim. Ang mga araw na sumunod sa trahedya ay tila isang mahabang panaginip na puno ng mga anino. Ang mansyon, na dati ay saksi sa mga lihim na pagdurusa ni Sofia, ay nabalot na ngayon ng isang uri ng katahimikang hindi nakakatakot kundi nagpapahinga. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng malalim, pilit na tinatanggal ang alat ng mga luha at ang pait ng mga nakaraang buwan. Si Ricardo ay hindi na ang lalaking laging nakatutok sa kanyang mga telepono at dokumento. Ang kanyang opisina ay naging isang silid na puno ng mga laruang pambata at mga librong may nakasulat na braille. Binitawan niya ang halos lahat ng kanyang mga responsibilidad sa kumpanya, itinalaga ang tiwala sa kanyang pinakamalapit na katuwang upang ang kanyang buong panahon ay mailaan sa kanyang anak. Madalas silang makita sa harden sa likod ng mansyon. Dito, itinuturo ni Ricardo kay Sofia ang bawat tekstura ng kalikasan. Hinahawakan ng bata ang mga dahon, nararamdaman ang lamig ng hamog sa umaga, at nakikinig sa huni ng mga ibon na dati ay hindi niya napapansin. Sa bawat paghawak ni Sofia sa mga bulaklak, isang ngiti ang sumisilay sa kanyang labi.
Isang meeting hindi napilit, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Papa, nararamdaman ko po ang init ng araw sa aking mukha. Ang wika ni Sofia habang nakaupo sila sa damuhan. Ang sarap palang mabuhay na hindi natatakot sa dilim. Ang bawat salita ng bata ay tila isang haplos sa puso ni Ricardo. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may mga gabi pa rin na nagigising si Sofia dahil sa mga bangungot. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang ama ay laging nasa tabi niya. Hinahaplos ang kanyang buhok at binubulungan ng mga salitang nagbibigay ng kapanatagan. Ang paggaling ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng labis na pag-unawa. Isang hapon, habang naglalakad si Ricardo sa bulwagan, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa pulisya na nag-imbestiga sa nangyari sa bangin. Ang balita ay nagdulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Matapos ang ilang linggong paghahanap sa ilalim ng bangin, ang mga labi ng sasakyan ay natagpuan. Ngunit ang bangkay ni Lorena ay hindi kailanman nakita. Ang bawat kalamnan ni Ricardo ay nanigas. Tumingin siya sa bintana. Tinitigan ang malawak na bakuran kung saan naglalaro si Sofia. Ang kapayapaan na matagal na nilang hinahangad ay tila isang marupok na salamin na handang mabasag anumang oras. Ang pagkakaalam niyang maaaring buhay pa ang babaeng sumira sa kanilang buhay ay nagdulot ng isang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya sinabi kay Sofia ang balitang ito. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanyang anak ng gabing iyon, sumusumpa na kahit anong mangyari, hindi na niya hahayaan ang sinuman na kunin ang liwanag na unti-unti nang bumabalik sa buhay ng kanyang anak. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagbago lamang ng anyo, mas tahimik, mas mapanganib, at naghihintay sa dilim. Lumipas ang ilang linggo nang may kasamang matinding pag-iingat sa loob ng mansyon. Hindi na lamang ito basta tahanan. Ito ay naging isang kuta. Ang bawat pagtunog ng doorbell, ang bawat yabag sa labas ng gate ay nagpapatigil sa tibok ng puso ni Ricardo. Ngunit sa kabila ng kaba, ang kanyang focus ay nanatiling nakatuon sa pagpapalakas kay Sofia. Isang gabi, habang nagbabasa si Sofia ng kanyang braille book sa sala, isang pamilyar na amoy ang tumagos sa hangin. Isang matamis at nakakasulasok na samyo, ang pabango ni Lorena. Ang bawat buhok sa batok ni Ricardo ay tumayo. Mabilis niyang itinago si Sofia sa likod ng malaking sofa at hinanap ang kanyang baril na dati niyang itinatago sa loob ng drawer. Sino ang nandyan? Ang sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Mula sa kadiliman ng kusina, lumabas ang isang figura. Hindi ito ang Lorena na nakilala niya na makinis at elegante. Ang babaeng nasa harap niya ay puno ng peklat. Ang kanyang damit ay gusot at marumi. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling puno ng puot na kailanman ay hindi nagbago. Akala mo ba tapos na, Ricardo? Ang boses ni Lorena ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Ang impyerno ay hindi sapat para sa akin. Bumalik ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw mo sa akin. Hindi nag-atubili si Ricardo. Habang inilalapit ni Lorena ang kanyang sarili, mabilis na lumabas si Ricardo mula sa likod ng sofa. Ngunit bago pa man niya maitutok ang baril, isang grupo ng mga armadong pulis ang biglang pumasok mula sa likod na pinto. Si Ricardo ay nag-install ng silent alarm sa buong mansyon noong mga nakaraang araw. Isang sistemang direkta sa presinto. Lorena, sumuko ka na. Ang sigaw ng opisyal. Hindi makapaniwala ang babae. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita ang mga pulis na nakapalibot sa kanya. Hindi ito ang bahagi ng plano. Ang bawat hakbang niya ay naunahan na ng katarungan. Huwag! Hindi niyo ako pwedeng hulihin! Ang sigaw ni Lorena habang pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ng mga opisyal.
Ang bawat pagpupumiglas niya ay tila isang hayop na nasusukol, walang kapangyarihan, walang kakampi. Habang inilalayo si Lorena, tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagbabanta. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng pagkatalo na mas masakit pa sa anumang sugat. Balang araw, Ricardo. Pagsisisihan mo ito. Lahat ng ito ay babalik sa'yo. Nang tuluyang mailabas si Lorena sa gate, ang mansyon ay bumalik sa katahimikan. Si Sofia, na nakikinig sa bawat galaw sa labas, ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang pinantataguan. Inabot niya ang kamay ni Ricardo. Papa? Siya ba yun? Naramdaman ko ang kanyang presensya. Ang mahinang bulong ni Sofia. Yumakap si Ricardo sa kanyang anak ng napakahigpit. Tapos na anak, wala na siya. Hindi ka na muling matatakot pa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang boses ni Sofia ay punong-puno ng pag-asa. Papa, mahal na mahal kita. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Ang bawat salita ay tila isang basbas na nagpawi sa huling bakas ng takot sa puso ni Ricardo. Lumipas ang mga buwan na tila isang mahabang paghinga ng ginhawa. Ang mansyon na dating piita ng pait at takot ay napuno na ngayon ng tunog ng piano at ng halakak ni Sofia. Hindi na ito ang madilim at malamig na bahay na minsan niyang kinasuklaman. Ngayon, ang bawat sulok nito ay may nakadikit na alaala ng pagmamahalan at paghilom. Sa isang umaga na puno ng sikat ng araw, dinala ni Ricardo si Sofia sa isang harden na malayo sa ingay ng syudad. Ito ang lugar kung saan nakalibing ang kanyang yumaong ina. Ang babaeng tanging nagbigay ng pagmamahal kay Sofia bago pa man dumating ang kadiliman. Dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa tabi ng puntod habang si Sofia ay inilalapat ang kanyang maliliit na kamay sa malamig na marmol. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang bawat paghinga nila ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Mama! Ang bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Nahanap na po namin ang liwanag na matagal nating hinintay. Hindi na po ako natatakot. Kasama ko na po si Papa. Ang mga luha ni Ricardo ay dahan-dahang pumatak sa damuhan. Hindi ito luha ng pait, kundi ng pagtanggap. Napagtanto niya na ang buhay ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian o sa tagumpay ng kanyang negosyo. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang anak na handang magmahal sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang. Habang naglalakad sila pauwi, tumingin si Sofia sa langit. Bagaman hindi niya ito nakikita, ramdam niya ang lawak nito. Papa, ano po ang susunod nating gagawin? Huminto si Ricardo at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Ang susunod ay ang paggawa ng mga alaala na punong-puno ng saya, anak. Kakain tayo ng paborito mong pagkain, maglalakad sa tabing dagat, at gagawin natin ang lahat ng mga bagay na ipinagkait sa iyo noon. Mula ngayon, ang bawat araw natin ay isang pagdiriwang ng buhay. Sa kanilang pagbabalik sa mansyon, sinalubong sila ng hanging humahaplos sa mga puno, isang musika ng kalikasan na tila nagbibigay ng pagbate sa isang bagong simula. Alam ni Ricardo na hindi mawawala ang lahat ng peklat. Ang mga pasa ni Sofia ay maaaring naghilom na. Ngunit, ang mga alaala ay mananatili. Gayunpaman, ang pagmamahalan nila ay naging mas matibay kaysa sa anumang sakit na kanilang naranasan. Habang ang araw ay lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong kapaligiran, tumingin si Ricardo sa kanyang anak. Nakita niya ang isang batang babaeng handa nang harapin ang mundo ng may ngiti. Sa kabila ng lahat ng trahedya, ang pagmamahala ng isang ama at anak ay nagwagi. Ang dilim ay tuluyang naglaho at sa harap nila ay ang walang hanggang pagkakataon na mabuhay ng malaya, payapa
at puno ng pagmamahal. Isang taon na ang nakalipas mula nang tuluyang maglaho ang anino ng nakaraan. Ang mansyon, na dating saksi sa mga hitbi at pait, ay puno na ngayon ng buhay. Sa bawat sulok nito, naririnig ang bawat pagtunog ng hangin na humahaplos sa mga kurtina, isang mahinang awit ng katahimikan at kapayapaan. Si Ricardo ay hindi na ang lalaking laging nakatali sa kanyang relo at sa mga bilang ng kanyang kayamanan. Sa harap niya, nakaupo si Sofia na ngayon ay masigla nang nagbabasa ng kanyang mga paboritong kwento sa Braille. Ang bawat daliri ng bata ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng papel, isang patunay na ang kanyang mundo ay hindi na lamang binubuo ng dilim, kundi ng mga salita at damdaming puno ng kulay. Sa kanilang pag-uusap, madalas nilang balikan ang mga nakaraang buwan. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang prosesong dahan-dahang lumago sa puso ni Ricardo. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili sa kanyang pagkabulag sa katotohanan. At higit sa lahat, natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili sa bawat pagkukulang na nagdulot ng sakit kay Sofia. Ang kapatawaran ay naging isang tulay, hindi lamang sa pagitan nila ng kanyang anak, kundi sa pagitan niya at ng kanyang sariling kapayapaan. Si Lorena ay isa na lamang alaala ng isang panahon na puno ng pagsubok. Ang kanyang tadhana ay nagsilbing aral na ang bawat maling gawain ay may katumbas na bunga, at ang katarungan ay hindi kailanman natutulog. Hindi na kinakailangang pag-usapan pa ang kanyang pangalan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, kung saan ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti at mas mapagmahal. Papa, masaya ako! Ang mahinang wika ni Sofia habang inilalapag ang libro sa mesa. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ng kanyang anak, hinaplos ito ng may matinding pagmamahal. Ako rin, anak. Masaya ako dahil nahanap natin ang tunay na liwanag sa ating buhay. Ang aral na naiwan sa kanilang paglalakbay ay simple, ngunit malalim. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kapangyarihan o pera, kundi sa kakayahang magmahal ng tapat, sa pagkilala sa mga pagkakamali, at sa katapangan na magsimulang muli. Ang liwanag ay hindi isang bagay na matatagpuan sa labas ng mansyon o sa mga mamahaling bagay. Ito ay isang apoy na nagmumula sa loob ng mga taong nagmamahalan ng walang pasubali. Habang ang gabi ay bumababa sa paligid, si Ricardo at si Sofia ay nanatiling magkahawak kamay, hinaharap ang bawat sandali ng may pag-asa. Ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa isang dulo, kundi nagpapatuloy sa bawat paghinga, sa bawat pagtawa, at sa bawat araw na sila ay nananatiling magkasama. Ang mag-ama na nakatagpo ng kaligayahan sa gitna ng anumang unos.